Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay ating pagnilayan ang magandang balita para sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ang sabi po ng isang kwento, minsan daw po ay nagtalo ang anghel at demonyo kung sino nga ba sa kanila ang mas marami ang alagad. At upang malaman po ito, sila ay nagpunta sa iba't ibang lugar upang tingnan kung sino nga ba sa mga taong naroon ang mga kampon ng dilim o mga alagad ng liwanag. Una po silang nagpunta sa isang palengke. Ang sabi po ng demonyo, kita mo na, ang dami kong alagad dito. Marami ang nandadaya ng timbangan, may nag-o-overpricing, may nagbebenta ng expired na gamit, may nagbebenta ng bilas ng isda at double-dead na karne. Panalo ako dito, ang sabi ng demonyo. Next po nilang pinuntahan ng isang beer house. Napahalakak po ang demonyo at ang kanyang sabi, akin lahat ang mga taong naririto. Kita mo na, ang mga tao dito lulong na sa bisyo. Ultimong pangsaing na, pinang-iinom pa. Marami dito ang naghahanap ng panandaliang sarap at nagtataksil sa kanilang asawa. Akin lahat ang kanilang kaluluwa, ulit ng demonyo. Ang huli po nilang pinuntahan ay ang isang simbahan habang naghuhumiliya ang pari. Natuwa po ang anghel at ang kanyang sabi, sa wakas, kakampi ko na ang lahat ng taong naririto. Bigla pong napangisi ang demonyo at ang sabi sa anghel, huwag kang kakasiguro, hindi mo kakita ang daming tulog habang nagsesermon ang pari. Yang lahat ng tulog na yan, ampun ko yan, ang sabi ng demonyo. Mga minamahal na kapatid, sa panahon po natin ngayon ay marami ang magsasabing hindi tunay at gawa-gawa lamang ang mga demonyo. Ang katwiran nga po nung iba, pamahiin lamang ang maniwala sa mga demonyo o sa mga evil spirits. Pero ito po ay salungat sa laman ng ating magandang balita at sa turo ng simbahang Katolika. Kung ating pong susuriin ang magandang balita ayon kay San Marcos, makikita po natin na ang unang milagrong ginawa ng ating Panginoon nang simulan po niya ang kanyang public ministry ay walang iba kundi ang pagpapalayas ng isang masamang espiritu na sumanib sa isang tao. Sa makatuwid, pinatutunayan po ng ating magandang balita na totoo ang mga kampon ng kadiliman at sila ay gumagala sa ating mundo upang manligaw, manakot at magpahamak ng mga tao. Mga minamahal kong kapatid, huwag nating hayaang mahulog tayo sa patibong ng mga dyablo. Huwag tayong magpaloko at huwag tayong maniwala sa kasinungalingang hindi sila totoo. Sapagkat gusto po ng mga demonyong mabulag tayo upang mas malaya nilang magawa ang kanilang maitim na plano na sirain ang ating buhay at gawin tayong alipin ng kasalanan. Subalit, huwag po tayong matakot at huwag tayong mabahala sa kapangyarihan ng mga diablong nagkalat sa mundong ibabaw, sapagkat hindi po ito ang tunay na importante. Sa katunayan, ang pinaka-importante at ang pinaka-puso po na mensahe ng ating magandang balita ngayong linggong ito ay ang kapangyarihan ni Jesucristo na pupuksa at lilipol sa lahat ng kampon ng kasamaan. Tama po mga kapatid, ang buong ebanghelyo na sinulat ni San Marcos ay nagpapatunay na si Jesus ay naparito sa mundo upang makipagdigma, makipaglaban sa kaharian ni Satanas at upang iligtas ang sangkatauhan sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang ating Panginoong Jesus ay dumating upang palayasin at puksain ang mga demonyong gumagala sa ating daigdig.
In short, the whole gospel according to Saint Mark is the story of God's rescue mission of the entire humankind. Uulitin ko po, ang Panginoong Jesus ay naparito upang palayain tayo sa kapangyarihan ng kasamaan. At ano nga po ba ang naging kabayaran para mailigtas tayo ni Jesus sa kapangyarihan ng dilim? Hindi po ba ang kaniyang sariling dugo at buhay? Opo mga kapatid, ang sakripisyo ni Jesus sa altar ng krus, ang kaniyang mga sugat, ang naging pantubos sa ating mga kasalanan. Ang buhay po ng anak ng Diyos ang naging kapalit ng ating kalayaan sa kasamaan. Mga minamahal na kapatid, tunay pong pinalaya na tayo ng Diyos sa kuko ng mga demonyo. Pero bakit may mga pagkakataon pa rin na mas pinipili pa nating maging alipin ng kasamaan kaysa maging anak ng Diyos? Bakit nga ba kahit dinala na tayo ng Diyos sa liwanag, ay mas pinipili pa rin natin ang dilim? Mga kaibigan, isiksik po natin sa ating mga isip na napakalaki ng naging pambayad ni Jesus para maging malaya tayo sa kapangyarihan ng kasamaan. Nawa po ay araw-araw nating sikaping putulin na, tigilan na ang lahat ng mga kasamaan at kasalanang sumisira sa ating buhay at sumisira ng ating relasyon sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, kumalas na po tayo sa pagiging alipin ng galit. Huwag nating kalilimutang humiti araw-araw kahit meron tayong dinadalang problema. Sa halip na magalit sa ating kapwa, mas piliin po nating umunawa muna at pigilan po natin ang ating bibig na makapagbitaw ng mga masakit at mga pangit na salita. Kumalas na po tayo sa inggit at huwag nating pag-isipan ng hindi maganda ang ating kapwang pinagpapala. Sa halip, ipagpasalamat po natin na yung ating kapatid ay umuunlad ang buhay. Itigil na po natin ang pagmumura at ang pagkakalat ng tsismis. Gamitin po natin ang ating dila at ang ating bibig sa pagbibigay ng papuri at pagsasabi ng buong katotohanan. Mga kapatid, putulin na po natin ang ating mga maling relasyon. Umalas na po tayo sa mga hindi tamang relasyon. Hindi po tama ang pakikiapid at huwag po nating hayaan na maging alipin tayo ng panandali ang sarap. Hindi po katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos ang sexual na pagsasama ng parehong lalaki o ng parehong babae. Tigilan na po natin ang pagiging alipin ng libog, ang pagiging alipin ng kalaswaan, dahil ito ay lumalason sa ating isip, nagpaparumi sa ating mga puso at sumisira sa dangal ng tao. Lumaya na po tayo ngayon sa iba't ibang uri ng adiksyon, sapagkat ang adiksyon at bisyo ay sumisira sa ating buhay, sumisira sa ating pangarap, sumisira sa ating pamilya, at sumisira sa ating lipunan. Mga minamahal kong kaibigan, tayo po'y iniligtas na ng Diyos sa kapangyarihan ng mga demonyo. Pinalaya na tayo ni Kristo mula sa kulungan ng kasalanan. Nawa po ay pahalagahan natin ang biyaya ng kaligtasan at araw-araw po nating sikapin na mabuhay ng malaya upang makagawa ng mabuti. Pagpalain po tayo ng Panginoon.